my beloved Boss Mike Severa. Sa kakadaldal ho ni Buday, nadulas mga kababayan. Nadulas ho si Buday. Nako! Nakakahiya talaga. Nadulas na ho si Buday, kakadaldal niya. Eto na. Kung may tanim bala, merong tanim patay. Ayan na. Tanim bala daw, tanim patay. Sabihin mo na kung kanino nang umpisa yung tanim bala. Di ba sa panahon ng panunungkulan ni last quarter ho ng panunungkulan ni Pinoy yan. Yan po ay hinala dyan, ginawa ng grupo ni Digong para siraan etong administrasyon ni Pinoy para magalit ang taong bayan, lalong-lalo na OFW. O, yan po yun eh. Propaganda ho ang ginawa nila dyan. O, tuloy. Diba? Pakinggan nyo maigi ito kung paano madulas ito. Yan ang hawak-hawak nila. Na? Ngayon. Laban sa dating Pangulong Duterte. Ang pangit niya mag-deliver ng salita, no? Pangit. Pang sintu-sintu yung atake. Tuloy. Wala man lang sila kahit isang ebidensya. Nako, ayan na naman tayo eh. Wala daw kahit isang ebidensya. Walang iya talaga to, napakasinungaling. Reality mist. Nagsasabi na totoo ang mga paratang ni Trillanes. Ayun! Si Trillanes pala eh. Ayan, kita nyo. Ito po yung sinasabi kong nadulas, mga kababayan. Si Trillanes pala. Bakit kinukonekta nyo si Pangulong Bongbong Marcos dito? Alam nyo ba na hindi naman magkaalyado itong si Trillanes tsaka si Pangulo? Si Trillanes, mga kababayan ko, ito ay dilawan. At si Pangulong Bongbong Marcos ay pulahan. Kita nyo? O ngayon, maliwanag na si Trillanes pala. Bakit nyo kinukonekta si Pangulo? Diba? Reality, nagpapapayat talaga ako eh. Gusto kong mag-gym ba? Oo. Di ba? Para naman humabol si Jen Angeles, nalolosyang na eh. Nalolosyang na ako. Hindi ho siya. Eto na. Pakinggan ninyo mga kababayan ha. Nadulas mga kababayan ko. Ang mga paratang ni Trillanes. Si Trillanes. Ngayon, ang tanong ko, ayan, nadulas na. Alam mo pala na si Trillanes ang may pakana ng mga kaso ng tatay mo. Ang tanong ko, bakit kinokonekta mo si Pangulo diyan sa nangyayari sa tatay mong matanda ng butot balat? Bakit? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kinalaman dyan. Kasi yung mga kaso na yan, matagal ng panahon. Panahon pa lang ng tatay mo, nandyan na yung kaso na yan. Ngayon, bakit anong ginawa ng tatay mo noon? Nung panahon na dinimanda siya ng kampo ni Trillanes dyan sa ICC, maliwanag, dinimanda po ng kampo ni Trillanes itong si Digong nung panahon niya mismo na nakaupo sa Malacanang, si Digong. Nung panay mura noon eh. Anong ginawa ng tatay mo noon nung sinampahan siya ng kaso? Sige nga, anong ginawa? Bakit ngayon na may resulta yung pagsasampa ng kaso ni Trillanes, ang sisi kay Pangulo? Hindi ko talaga magets ito mga kababayan ko. Bakit si Pangulong Bongbong ang dinidikdik ninyo? Buti na lang ngayon lumabas sa bunganga mo na si Trillanes ang nagsampa ng kaso galing sa'yo. Alam nyo, hindi ho nila nababanggit yan.
lagi na lang ang sinasabi, kinidnap ni BBM, kinidnap ni Bangag. Nasaan si Trillanes? Nakuha po ninyo? Bakit laging si Pangulo? Ang litanya nila kinidnap ni Bangag, kinidnap ni BBM, kinidnap ni Bongbong, kinidnap ni Marcos Jr. Laging ganun ang litanya nila. Eto pala, si Trillanes ang nagporsige. Nung panahon pa ng tatay niya. Kita niyo mga kababayan ko panahon pa ng tatay niya, isinampa ang kaso sa pangunguna ni Trillanes. Ang tanong, kung nagpabaya yung tatay mong demonyo, Buday, bakit ang sisi kay Pangulong Bongbong? Ang nagpabaya yung tatay mo. Sisihin mo yung tatay mo dahil pinabayaan na tumakbo, gumana, gumulong yung proseso ng batas dyan sa ICC sa mga sinampang kaso ni Trillanes. Maliwanag po yan, di ba? Pero bakit pinipilit na pasamain? Pinipilit na palabasin na napakasamang presidente ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Mga DDS, maliwanag naman yung pinaliwanag ko di ba? Maliwanag yung pinaliwanag ko sa inyo, baka hindi nyo pa naintindihan. Yan, kita nyo, bistado mga kababayan sige. Ang mga paratang ni Trillanes. At dahil nga wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila, yung kaso ni President Duterte. Ay ganito na lang, bakit hindi nyo na lang hintayin? Kita mo, iniinsulto mo pa. Ano naman kung matapos yung institusyon na yan at magiba? Ngayon, yung ba pwede nang gawing excuse para hindi ituloy yung nasimulan nila, mga kababayan ko? Baka nakakalimutan uli ni Buday, mga kababayan ko. Baka nakakalimutan uli ni Buday na lahat po ng institusyon tulad ng ICC, wag na tayong lumalayo dito kay Buday, dito kay Buday. Bubo talaga 'to Baka nakakalimutan mo, Sara. Tulad mo, matatapos ka ring magiging vice-presidente. Pero tandaan mo, hanggang kahuli-hulihan na minuto, segundo, na nakapaloob ka sa iyong posisyon bilang vice-presidente, ikaw ay may obligasyon. Hindi alam ni Buday yan, mga kababayan. Ganon din ang ICC. Hanggat sila ay nakapaloob sa mga sinumpaan nilang tungkulin, kahit pasabihin mo na, yan ay magigibat, madidemolish na. Yun ay kanilang dapat na sundin hanggang sa kahuli-hulihang araw. Dahil ikaw ay may tungkulin na numpa ka, na maglilingkod ka. Di ba, Buday? Dapat yun, gawin mo ang tungkulin mo. Kita niyo yung kahinaan ng ulo neto. Ang hina talaga Ayan, tingnan nyo, kung siraan yung ICC. Bilang isang institusyon ni Trillanes. Ayan na. At dahil nga wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Ayan na, patapos na daw, mga kababayan. Wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila. Yung kaso ni President Duterte. Kita nyo, parang sinasabi niya dahil matatapos na kayo, sana wag nyo nang tanggapin, ganon. Di ba mga kababayan? Simple. Nakakita sila ng isang mali-mali pa. Ang administrasyon. Administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na merong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo. Kita mo, anong ayaw niya? Hinahayaan nga kayo. Sira ulo talaga to.
Ayaw daw ni Pangulong Bongbong Marcos na kumontra. Sabi nga ni Pangulo, abay, karapatan nyo yan. Sige lang, sige lang. Hindi nga sila pinapansin. Di ba? Hindi nga kayo pinapansin ni Pangulo. Tignan nyo naman si Maharlika, yung mga walang kwenta. Sila Roque, pinapansin ba sila? Hindi. Pero, meron po silang mga nagawang kasalanan, kaya po kailangan silang paharapin sa korte. Kaya nga ho si Roque uuwi na eh. Oh, di ba? Siguro sabi ni Roque, bobo ni Buday. Kaya ayoko na. Oh, kaya siguro nagtatampo si Buday, mga kababayan. Oh, ayan po, mga kababayan, kita nyo, konekta pa rin ang konekta kay Pangulo sa lahat ng mga nangyayari. Pero ang totoo, si Trillanes pala ang dapat nilang buntungan na sisi. O pero mga kababayan, maninisi ka lang kung hindi mo maintindihan ang katotohanan. Pero tayo, pinupuri natin si Trillanes, ha? Di ba? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.